4 times a year, a special event takes place in Seventh-day Adventist churches all around the world. On this day, the members of the Adventist church family join together to give a special gift to a designated area of the world, and this is known as the 13th Sabbath offering. This year, the offering celebrates its 100th anniversary of helping to build and advance the work of the Seventh-day Adventist Church around the world. But the offering isn't really about just buildings that fund certain projects. It's about people. People whose lives are changed by hearing the good news of Jesus Christ. That's why we support the offering in the first place. It's about the lives that will be transformed through the gifts of faithful Adventists around the world. So thank you so much for your support through the years. Now let's meet some of the people who will be blessed by this quarter's offering. Magandang umaga po at happy Sabbath. Ako po si Samantha Cometa at ito ang TV Sabado! At ang ibabalita namin ngayong umagang ito ay tungkol sa Northern Asia Pacific Division na binubuo ng 6 na bansa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hamon para tapusin ang gawain ng Diyos. At ang mag-uulat tungkol sa bansang China ay si James Escon. Pasok! Maraming salamat, Sam. Ang China ang pinakamataong nasyon na may halos 1.4 bilyong mga tao ay nagbukas ng kanyang hangganan sa mundo. Subalit, may mahigit lang na 400,000 na mananampalataya. Iisa lang sa bawat 3,400 ay Kristiyano Adventista del Septimo Dia. Manalangin tayong gamitin ng Diyos ng kanyang mga anak na paglinawagin ang mga ilawan na pananampalataya para sa lawak ng nasyong ito. Balik sa'yo, Sam. Maraming salamat, James Escon. At ang mag-uulat sa bansang Japan ay si Alice Olivar. Pasok! Maraming salamat sa iyo, Samantha. Ang Japan ay mayaman at maraming mga bagay na pangmerkado o pinagbibili. Subalit, hindi alam ng mga tao na namatay si Jesus para sa kanila. Ang iglesia ng Japan ay kakaunti, nasa higit lang 15,000 na kaani. Isang Adventistang mananampalataya sa bawat 8,300 na tao. Karamihan sa mga mananampalataya ay mga matatanda at kakaunti lang ang nagbabautismo sa bawat taon. Manalangin tayong itatayo ng Diyos ang hukbo ng kabataan na siyang magbaba ng kanilang pananampalataya sa Japan. Balik sa iyo, Sam. Maraming salamat, Alison Olivar. At ang mag-uulat para sa bansang Mongolia ay si Elian Justin. Pasok! Salamat sa iyo, Sam. Ang Mongolia, ang unang bagong mananampalataya, ang unang henerasyon sa Mongolia ay nabautismuhan noong 8 taon na ang nakaraan. Karamihan sa 1,600 mananampalataya sa bansa ay mga kabataan na masigasig na maibahagi ang kanilang pananampalataya at maging marugdob sa pamumuno sa kanilang iglesia, na isa sa may pinakamatandang kultura sa mundo. Back to you, Sam. Maraming salamat, Elian. At ngayon, para sa bansang North Korea, ay ang mag-uulat si Jasper Escon. Pasok! Maraming salamat, Samantha Cometa. Walang nakakaalam kung gaano karaming Kristiyano o gaano karaming Adventista mananampalataya ang naninirahan sa North Korea. Subalit may ilang nakagawa ng paraan upang makalabas sa saradong nasyon na ito, ang nagbibigay na sa atin ng pag-asa. Manalangin
na ang pintuan ng North Korea ay mabuksan para ang ebanghelyo ay bumaha at busugin ang mga nanugugutom ng mga puso sa tinapay ng buhay. Back to you, Sam. Maraming salamat, Jasper Sescon. At ang mag-uulat para sa South Korea ay si DJ. Pasok. Maraming salamat, Sam. Ang South Korea ang pinaka-Kristiyanong nasyon sa Northern Asia Pacific Division. Gayun din, nasa tatlong bahagi ng populasyon ng South Korea ay Kristiyano at nasa 100 sa bawat 150 ay Kristiyano Adventista. Subalit kahit ginawa na nila ang pinakamainam nilang magagawa para ipangaral ang ebanghelyo sa masa, hindi pa rin nila maunawaan ang mga Adventista. Manalangin para sa mga nagbabata ng hirap dahil sa kanilang nananampalataya sa South Korea. Back to you, Sam. Maraming salamat, DJ. At ang mag-uulat sa bansang Taiwan ay si Jimmy Sescon. Pasok! Salamat sa iyo, Sam. Ngayon aking iulat ang bansang Taiwan. Ang Taiwan ay isang maliit na islang malayo sa baybayin ng China. Karamihan sa Adventista kaanib ng bansa ay nanggaling sa orihinal na tribo na naninirahan sa bulubundukin ng bansa. Iisa lamang ang bawat 25,000 etnikong Ichik sa Taiwan ang Adventista. Pinapanalangin natin ang hipuin ng Diyos ang mga puso ng mga taong nangangailangan malaman ang namatay na si Jesus para sa kanila. Back to you, Sam. Maraming salamat, Jim Sescon. Napakinggan po natin ang 6 na bansa na mula sa Northern Asia Pacific Division. Ngayong ika-13 Sabado, ang handog ay makatutulong na maitaas ang kamay ng ating mga kapatid na lalaki at babae sa Northern Asia Pacific Division. Ang bahagi ng ating mga handog ngayon ay makatutulong na mabigyan ng mahalagang kagamitan na pangunahan ang iba tungo kay Jesus at palakasin ang mga naniniwala. At muli, ako po si Samantha Cometa at ito ang TV